Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. I was listening kanina pa, ano? What was he doing during the 90 days prior? Hindi po, kasi bilang isang alagad ng batas, public servant, inuuna ko yung trabaho para makapagsilbi ako sa bayan. Binigyan ka na ng sapat na palugit, pinaliwala mo eh. Ngayon tapos sasabihin mo, nagsisilbi ka sa bayan. Teka muna, iba yung paninilbihan mo sa bayan, iba yung obligasyon mo, personal. Yung paninilbihan mo sa bayan bilang law enforcers to serve and protect, katungkulin mo yan eh. Pero yung obligasyon mo personal, teka muna, baka nakakalimutan mo, gusto mong bigyan ka ng palugit, gusto mong intindihin ka, pero hindi mo naman iniintindi yung tao nagre-reklamo. Mukha may problema ka sa buhay mo, Mr. Policeman. Hanggang ngayon man, niloloko mo pa kami. Pakiayos mo nga yung pulis mo yan. Mukhang sinusubukan ako, hindi pa ako kilala niyan. Siguro manghihimasok ka na, Hepe. Gawin mo yung tama. We are not supposed to allow any excessiveness or exploitation or abuse doon sa isang matanda. Bibigyan pa namin siya ng huling palugit kapag hindi. Papasok na kami dito sa Internal Affairs Service na. Pati sa napol ko, makakaabot yan. Mananagot ka rin, Kapitan. Because ikaw ang parang lumalabas na parang garantor dyan. Bibigyan kita ng 72 hours to pack up and get out of that house. Kung nandiyan ako, baka masapak ko pa yan eh. Mayo taong 2021, nakilala ng 70 anyos na si Aling Aurora ang Police NCRPO na si Police Senior Master Sergeant Dexter Manyaul. Kay Sergeant Manyaul, isinanda ni Aling Aurora sa halagang 410,000 pesos ang unang palapag ng kanyang bahay sa Tondo, Manila. June 2021, isang kontrata ang pinirmahan ni na Aling Aurora at Sergeant Manyaul. Base sa kasunduan, 3 taon titira si Sergeant Manyaul sa unang palapag ng nasabing bahay bilang tubo sa halagang inutang ni Aling Aurora. Subalit ang pamamalagi ni Sergeant Manyaul sa kanyang tirahan, di katagalan, nagdulot sa kanya ng labis na problema. Nga po, sobrang ingay. Nahihiya na ako sa mga kapitbahay. Ni walang bumabati dyan. Bahay lang siya, tapos patugtog siya ng pagkalakasakas. Pagdating ng bahay niya, magpapatugtog yan. Aabutin yun ng pasado alas 10 ng gabi. At saka isa pa, napansin ko yung bahay ko, hindi niya binibigyang halaga. Nung tumira siya dyan, intact yan, walang sira. Tinanggal niya pati mezzanine ng bahay ko. Pinaghirapan ko yun. Dagdag stress yan, alam mo ba? Minsan nag-high blood ako eh. Dagdag pa ni Aling Aurora, hindi rin daw siya komportable sa pananalita at pakikitungo sa kanya ng pulis na si Manyaul. Madalas akong binibiro niyan. Kung ano-ano mga biro. Alimbawa, dadaanin ka niya sa biro na mga green jokes eh. Ang tingin ko sa kanya, dahil doon sa mga pinagsasabi niya, yung mga jokes niya, hindi siya maganda ang personality niya. Kasi makikita mo sa tao yung sa pananalita. Makalipas ang 4 na taon, June 2025, natapos ang kontrata ni na Aling Aurora at Sergeant Manyaul. Subalit kahit may 1 taon ng palugit sa kontrata, ang pulis na si Manyaul tila wala na raw planong lumayas sa bahay ni Aling Aurora. 3 times ko siyang inattempt kausapin, natutubusin. Last August 20, 21, 22, 23. Maaga yun bago siya pumasok. Ang dami niyang dahilan, kesyo naka-duty daw siya. Kesyo, nung next dahilan niya, nasa Taguig daw siya. Yung 2 araw niya, wala siya paglalagyan ng pera. So hindi na ako nag-attempt ng pang-4. Nalungkot ako, bakit ayaw niyang tanggapin? Sa tingin ko po, sa obserbasyon ko, nagka-interest siya. Ang tenant niyang si Sergeant Manyaul tila naging abusado daw dahil sinisingil siya nito ng mas malaking halaga taliwas sa nakasaad sa kanilang kontrata.
Ito po yung copy ng contract, ng original kontrata. Ang nakasaad dito is 410 lang. Hindi po yung tulad na sinasabi niya na 430. 3 years contract, 2021 up to 2023. So, na-extend pa po siya ng 1 year, naging 4 na taon ang pag-stay niya. So, tinutubos ko na po ito mula pa noong August. Ayaw niya pong umalis. Kaya naman ang pang-aabuso at panlalabis ni Sergeant Manyaul idinulog na ni Aling Aurora sa bitag. September 5, inimbestigahan ng bitag ang kanyang reklamo sa Ipabitag Mo Helpdesk. Ano pong gusto ninyo mangyari dito? Simple lang sumbong ninyo. So, ang kung pwede po, makaalis na siya hanggang bago magkatapos ng buwan na to. Okay. Dahil August 20 to 23 ko siya kinakausap. Tumatanggi po siya. Nakatira na siya ng libre ng 4 na taon. Opo. Sa 4 na taon in 48 months, eh libre yun, parang interest yun. Ngayon may buong pera ka na ibabayad mo sa kanya, ayaw yung tanggapin kasi nagdadahilan siya. Dexter, ayaw mo rin tanggapin yung 410,000 pesos. Bakit? Yes, sir. Pero sir, yung abot naman po sa may babalik sa akin pera, sir. Ang katotohanan po dyan, sir. Hindi na ako interesado dyan. Basta't importante, may pera. Kunin mo o hindi, eh, nasa sa iyan. Sir, maano lang po. Correction lang po doon sa sinasabing 410 po. 430,000 po ang binayad ko po sa kanya. Hindi mo hinayad. Inutang niya sa'yo. Babayaran ka na. Tumirin kita rito. Sandali, sino ba nangutang? Hindi ba siya? Si Lola? Linawin natin. Kasi ganito po kasi yan, sir. Ganito lang po yun. Alam mo, simple lang Huwag ka na mga tuwiran. So, makinig ka. Attorney Batas Mauricio. Wala namang karapatang tumanggi yung pulis na yan na tanggapin ang bayad. Tungkulin po niya na tanggapin ang bayad sapagkat yun ang kasunduan. Magiging conduct and becoming of a police officer po yan sa ilalim ng Philippine National Police Act. Tanggapin mo na, bro, kasi delikado ka dyan. Delikado ka yan kasi pwede conduct ang becoming yan, pwede namin ilapit to doon mismo sa kataas-taasan mo kay General Nartates. Makinig ka na lang sa ayaw mo sa gusto. Kami magbibigay ng palugit para naman in fairness tayo, Dadalhin namin ng matanda, iharap sa iyo yung pera, tanggapin mo o hindi, pera mo yan, lumayas ka na, binibigyan ka ng pagkakataon tumira ng 1 buwan at kalahati. Huwag mo lang gipitin itong matanda. Nakikinig ka ba? Magpaliwanag ka pag nandyan na ako sa harapan ko at kasama yung Lola. Okay? End of story. Period. Goodbye. Dexter, makinig ka. Subukan mo bantaan to. Subukan mo. Sa harapan ng regional director mo, kahit kapitan mo, sosoplahin kita. Umayos ka. Binigyan ng bitag ng palugit na 1.5 buwan o 45 days si Sergeant Manyaul para makahanap ng kanyang bagong lilipatan. Subalit ang pulis na si Manyaul tila natulog lang sa pansitan at hindi tumupad sa usapan. Kaya naman October 22, nagtungo ang bitag Next Generation sa National Capital Region Police Office sa Taguig City upang idulog ang reklamo ni Aling Aurora laban kay Police Senior Master Sergeant Dexter Manyaul. Pagdating sa NCRPO, nakaharap ng bitag si Police Colonel Celso Rodriguez, ang hepe ng NCRPO Mobile Force Battalion. Agad niyang ipinatawag at iniharap sa bitag ang inirereklamong pulis na si Sergeant Manyaul. PSMS Dexter Manyaul, nandito tayo ngayon sa harapan ng bitag program at nandito rin si Ma'am Aurora na nagrereklamo at upang bigyan din ng ang hindi na pagkakaunawaan o bilang respondent, ano man yung inyong pagkakasunduan ay igagalang namin, especially ako. Si Manyaul, ginamit pa ang kanyang pagkapulis bilang depensa sa kanyang kalokohan. Kasi nga, sa totoo na, ang hirap talaga maghanap ng malilipatan. Lalo na sa atin, sir, lagi tayo full alert.
Imbis na magpahinga na lang ako sa bahay, maghahanap pa ako ng iikot pa ako around the Tondo para lang may malilipatan ako. Pero sir, nag-usap tayo September 5 kasama si Sir Ben dun sa mismong ere. Nagkaroon ng pag-uusap, ang sabi din ni Sir Ben, asikasuhin mo na dapat din yung pag-aalis mo dun sa lugar. So hindi ka ba din naghanap nung time na yun? Naghanap din ako siyempre. Ay, pinapaalis ko na, di ko pa ba aalis. Kasi sa my part, bilang isang public servant, lagi pa kami naka-alert. Siyempre, unahin ko yung trabaho ko para sa bayan. Tapos second na priority ko na para sa akin. Ngayon, willing naman daw mag-settle si nanay and then sabi mo nga na willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Noong ko pa inano yan kasi nga nagano nga sila na ang kailangan daw makaharap daw si Sergeant Tulfo para doon na maibigay yung sinasabing pagbabalik ng pera sa akin. Eh, naghintay ako. Umabot na yata sa buwan yun. Sabi mo, nakahanap ka? Meron na nga po. O, ayun pala eh. Kaso nga lang, sinasabi nyo kasi, yung pera, sabi nyo, i-schedule lang bitag. O, hindi umabot tayo sa buwan. Bakit din po para nagmumukha binibintang nyo po sa aming tanggapan ang dahilan kung bakit po tumagal? Pero balikan muna natin, bago pa lumapit sa aming tanggapan, nag-uusap na kayo. Tapos hanggang nung time, 3 beses kang kinausap, hindi mo pa rin inayos. Nasa bikutan ka daw, wala ka daw sa bahay, sira yung pinto, wala ka paglalagyan ng pera. So nakanino sir yung problema? Kumilos naman ako nung araw na yun, ang muling pag-uusap namin. Sir, edi bakit po lumapit sa aming tanggapan kung ganun? Kailan nyo siya unang kinausap tungkol dyan sa sasabihin? August 20, August 21, August 22. Early in the morning, I woke up 4 o'clock just to guard you what time you gonna go out. Sister, 2 buwan na. Hindi yung issue dito yung dinala sa bitag eh. Dahil may pag-uusap na kayo, kinausap ka na dapat inaksyonan mo na kaagad. Anong petsa na ngayon? Anong petsa na ngayon? October 20. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nahahanapan kung saan ka pupunta. Pangalawa, hindi mo pa rin tinatanggap yung pera ng kay nanay. So hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolbahan yung problema. Nagsabi si Sir Ben, September 5, ayusin niyan, maghanap ka na ng lugar, hindi mo pa rin ginawa. O ngayon sir, sabihin natin, iabot na ni nanay ngayon yung perang. Ngayong araw ba din, makakalis ka na? Nabigyan mo ko ng 3 weeks po. No! I gave you 45 days. You're only asking 30 days. On the air, nag-usap tayo. Tsaka sabi mo, 2 ang bahay mo. Meron kang sanlang tira sa Nabota. Doon nakatarembenan mo. Bahay po ng biyenang ko po yun, hindi ko bahay po yun. Sir, kahit man hindi mo bahay or what, ikaw na ang gagawa ng paraan para maghanap na ibang lugar kasi po isi-settle na ni nanay ang dapat. Naintindihan ko to. Try ko pa yung sige, mga 1 week try. Sige. Kakusapin ko na to si retired police. 3 days lang, sir. Hindi yan tutupad. Grabe naman kayo, Nay. Pinapaalis mo na nga ako eh. Tingnan mo, pinagbabalik-baligtad mo ako. Sinasabi mo, nagdedependa ako sa bitag ng pigay. The other day lang yun, nung kausap ko si Sir yun. Kung gusto mo talaga maghanap, kung gusto mo lumipat, kahit sa bangketa ka tumira, magagawa mo. I was listening kanina pa, at naintindihan ko yung sinasabi ng narareklamang police. But then again, matagal na yan eh. Bakit? Anong ginawa niya during those times na binigyan siya ng palugit ng almost 3 months na? What was he doing during the 90 days prior? Tanong mo sa kanya, anong ginagawa niya? Ask him. Siyempre po, kasi bilang isang alagad ng batas, public servant, inuuna ko yung trabaho para makapagsilbi ako sa bayan. Alam mo, Sergeant, I can see yung pinakikita mo sa akin, yung demeanor mo. You're not really a law enforcer. You call yourself a public servant. A public servant, manilbihan ka sa bayan. Pero may pribadong buhay ka eh. Obligasyon mo naman yan. Iba yung obligasyon sa tungkulin at responsibilidad mo. Baka nakakalimutan mo. Linawin ko sa'yo, kinausap ka ng abogado namin, di ba? Pinakita sa'yo kung anong trabaho ng law enforcement to serve and protect. Are you serving really? Or are you protecting? Or are you just simply intimidating? Or are you just simply giving a hard time dito sa taong nagrereklamo? Kasi kanina pa kita pinakikinggan, mukhang parang iniikot-ikot mo yung matanda eh. Naku, Diyos Mario Joseph, kung narinig ka lang siguro ng dating PNP chief, si Nick Torre, hindi ubra yung rason mo na yan. Kung bibit-bitin kita ngayon mismo kay Chief PNP, kay Nartates,
sabihin mo sa harapan ng General Nartates, na Chief PNP ngayon, dating NCRPO, kung uubra yan, yung katawiran mo. Binigyan ka na ng sapat na palugit, pinaliwala mo eh. Ngayon tapos sasabihin mo, nagsisilbi ka sa bayan. Teka muna, iba yung paninilbihan mo sa bayan, iba yung obligasyon mo, personal. So wag mong ipagdikit. Yung paninilbihan mo sa bayan bilang law enforcers to serve and protect, trabaho mo yan eh. Tungkulin mo yan eh. Pero yung obligasyon ng personal, teka muna, baka nakakalimutan mo, gusto mong bigyan ka ng palugit, gusto mong intindihin ka, pero hindi mo naman iniintindi yung tao nagre-reklamo. Mukha may problema ka sa buhay mo, Mr. Policeman. Alam mo, kung wala lang siguro akong sipon at medyo wala akong allergy ngayon, baka nagkita na tayo riyan kasi ihaharap ko sa'yo, sasabihin ko kung ano mga pinagsasabi mo. Hanggang ngayon man, niloloko mo pa kami. Hindi sumasagot sa akin yan, Carl. Ano ba nangyari diyan? Biglang na mukha katang nabilaukan. Nakikinig po. Nakikinig ka. Ba't hindi ka sumasagot? Iba yung nakikinig, hindi sumasagot. Sasalita po kasi kayo eh. O di, sagutin mo na ako, Triske. Sagutin mo nga ako. Papakita ka ng astig sa akin ah. Pati ako, sinusubukan mo ha. Sa harapan ng hepe mo ngayon, sa harapan ng pinakamataas mo, nakikinig sa atin. Pakausap mo nga sa akin, Carl, dito yung kanyang hepe mo. Sir Ben, magandang hapon po. Pakiayos mo nga yung pulis mo na yan. Mukhang sinusubukan ako, hindi pa ako kilala niyan. Yung tao niyan, ilang PNP chief na nagdaan. Sa tagal na panahon, 25 years na ako sa ginagawa ko, baka naman naka-short pants pa yan. Parang ngayon, makala mo kung sino na. Natitinag ka ba dyan sa polis mo na yan? Dahil siguro baka nabababaan pang rango sa'yo, kapitan lang tingin sa'yo, hindi pa colonel. Kung ako nandyan, papakita ko dyan sa lintek na polis mo na yan, parang general ang dating eh. Ano ba pangalan ng polis mo na yan? Si PSMS Dexter Maniaol. Pakisabi mo sa kanya, umayo siya. Sir Ben, itong polis po natin na si Dexter is willing rin po siya na tanggapin na ngayon yung bayad. Ay problema, tatanggapin niya. Paano natin malalaman niya tatanggapin niya? Parang kung nakikita mo ilang beses na pumalpak yung putok sa buong pindeho niya. Puro siya hiling eh. Binigyan na siya ng kahilingan niya. Ilang beses pa ang hihiling niya? Kahit mga 5 araw na lang yata. Paano kaya pag 5 araw, pagkatas walang nagawa, ikahabulin ka namin? So, siguro Sir Ben, can you vouch for him? Pag hindi po siya tumupad hindi, can you vouch for him? So, papailan na lang po natin siya ng nararapat na administrative case. Hindi. Kinakailangan mo, palisin mo yan. Bibigyan kita ng 72 hours to pack up and get the fuck out of that house because binabayaran ka na. Ayaw niyang tanggapin. Kapitan, gusto mong sabihin ba tatanggapin niya yung bayan? Tapos mangangako siya, para mo naman binigyan ng reward yung lintek na pulis mo na yan. Di ba? Ganito siguro, maghanap siya ng lugar. Pag nakahanap na siya, tsaka ibibigay ang pera, kaliwaan. Inabuso na niya matanda. Ilang taon yan? 3 taon na siya tumitira ng libre pagkatapos ng utang sa kanya. Pagkatapos ngayon, babayaran siya ng buo, ayaw pang umalis. Mukha atang squatter ang thinking ng lintek na pulis. Kung nandiyan lang ako, baka masapak ko pa yan eh. Mananagot ka rin, Kapitan. Because ikaw ang parang lumalabas na parang garantor dyan. Can you do that? Yes, Sir Ben, maasahan niyo po. Kapag hindi po naayos yan, gagawa na po kami ng ibang hakbang na hindi nyo po magugustuhan. Si nanay, handa na dito kasama yung pera. Willing naman ngayon siguro magbigay ng 20%. Mapatuloy ko rin sinasabi ni ate na yung 3 days cases. 3 days, tapos magbibigay ng 20% ng amount. Pero hindi pa ibibigay yung buo. Once na talaga makaalis ka, then ibibigay yung 80%. Okay ka na daw. Hindi, sir. Kumbaga yung huling hapot mo ng gamit. Isang kasunduan ang pinirmahan ng 2 panig kung saan testigo ang NCRPO at BITAG. Nung araw din yun, nagbigay si Aling Aurora ng 100,000 piso bilang parsyal na kabayaran kay Sergeant Maniaul upang makahanap ito ng bago niyang lilipatan. Mayroon lamang 72 hours o 3 araw si Maniaul para lumayas sa bahay ni Aling Aurora. Makalipas lamang ang 48 hours o 2 araw, October 24, hinakot na ni Sergeant Maniaul ang lahat ng kanyang gamit sa bahay ni Aling Aurora makaiwas lang sa hagupit ng BITAG.
Huwag na natin ibalik yung pagsasaayos na lang yung sa atin. And then, maiano na lang ninyo na matapos na yung problema. Tulad ng napagkasunduan, ibinigay ni Aling Aurora ang kabuuan ng kanyang kabayaran kay Sergeant Manyaul sa barangay. Napakadumi ng loob. Dati, malinis siya. Malinis siya dati. Hindi na rin nagagamit yung lababo. Wala na hindi na nagripo. Hindi na nagamit yung babo. Yung sewer, sira na din. Sira na, kailangan ng palitan. Lahat ng ginawa niya dito, wala akong consent. Hindi po siya nagpaalam sa akin. Nakalagay yan sa kontrata. Lahat ng renovation, ipapaalam sa akin. Pumangit lalo siya. Alam niyo po, tuwa-tuwa po ako at naibalik sa akin tong unit na to. Nasa loob na 4 na taon, nagtiis ako ng ingay. At least kahit papano, kahit nahirapan ako sa kanya, na ang dami kong trial, kahit paano, tumupad din siya. Sana naman, kalimutan niya na yung mga nangyari sa amin. Labis-labis ako nagpapasalamat kay Boss Bentulfo, sa Bitag at sa Bitag crew. Sadyang napakapalad ko pa rin na nakilala ko ang Bitag, na itong pangyayari sa buhay ko na to ay magkaroon ng isang moral lesson na maging maingat sa pagtitiwala ng pagpapautang ng salapira. Tungkulin ng isang alagad ng batas ang pagsilbihan ng bayan. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang kanyang pantay na pananagutan sa komunidad bilang isang pribadong individual. Taong gobyerno man o pribado, ang anumang uri ng personal na obligasyon ay hindi dapat tinatalikuran. Kung kayo ay nakaranas ng pang-aabuso, panloloko o panlalabis mula sa sinuman, huwag mag-atubiling magsumbong sa Bitag.